Marami sa atin, mga kapatid, we still want to walk with the Lord in the way that we understand. The Bible clearly tells us that our battle is not about fleshly battles. It's about the Spirit. In 2 Corinthians chapter 10, Paul teaches us the spiritual warfare. And in 2 Corinthians chapter 10, verse number 3, Paul says, "For though we walk in the flesh, but we do not war according to the flesh." Oh, hallelujah. May mga bagay na hindi nakikita. The flesh, you can see it, it's visible. But there are things na sa buhay natin na hindi nakikita ng marami. Hindi ko alam kung anong problema mo. Hindi ko alam kung anong laman ng puso mo. But this word here right now is telling us, for though we walk in the flesh, but we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal. It's not earthly, but mighty in God for pulling down strongholds. Ang binigay sa iyo ng kapangyarihan ng Diyos ay hindi lang basta kapangyarihan, hallelujah, upang ikaw mapuspos ng Espiritu. Ang binigay sa iyo ng Diyos na kapangyarihan ay kapangyarihan na magwasak ng mga gusali ng isipan, mga strongholds, mga kampo ng isipan na masama, mga kapatid. And in verse number 5 says, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought, lahat ng kaisipan. Kung ang kaisipan mo puno ng problema, the Bible says, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Pag hindi mo pinagpasakop sa Diyos ang iyong puso at isipan ngayong araw, you will not set in free. You will not experience liberty. That's why today, brethren, let us distinguish the difference between the cross and the chains. May mga tao gustong bitbit palagi, mga kapatid, ang kanilang chains, ang kanilang kadena, ang kanilang tanikala. At pag sila naghihirap, sasabihin nila, ito ang krus ko eh. Ito ang pinapasan-pasan ko. Well, ulitin ko, sinabi ko kanina, si Kristo man nagpasan ng krus. Sa Apostol Pablo nagsabi, pasanin mo ang iyong krus. So biblically speaking, mga kapatid, the cross is not against us. Pero hindi ko nabasa sa Biblia na tinuro ni Kristo na kapag mayroon kang kadena o katanikala o gapos, mahalin mo. The Bible says you should break the chain, pull down strongholds. May mga Kristiyanong naglilingkod sa Panginoon, hallelujah, reklamo ng reklamo sa krus, habang sila naman nag-i-enjoy doon sa kanilang kadena. Ngayong araw, mangangaral ako, mga kapatid, na it's okay to have the cross, but you need to break the chains. Kailangan mong wasakin ang kadenang yan. Wasakin yung tanikala na yan na siyang nagpapahirap sa iyo. Hallelujah. And I want you to receive it today, the blessings of the Lord. Come on. Praise Him. Praise Him. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 I want to preach today the message that says, the cross and the chains. God, I pray, let me preach according to your will, and let it be demonstrated through the Spirit. There is power in your name. Hallelujah. And we will break every chains today. In Jesus' name. Come on, clap your hands. And shout unto God. Shout unto God.
Come on, in the name of Jesus. For though we walk in the flesh, but we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. In Jesus' name. Hallelujah. You may be seated. Brethren, every one of us has a battle to fight. Everyone. Walang tao sa loob ng sanktuaryong ito na walang labanang pinaglalabanan. Everyone has a battle to fight. There are battles that are loud, and there are battles that are silent. Sometimes it's not explosive. The battle sometimes is not dramatic or catastrophic, mga kapatid. May mga battle na dinadaanan tayo minsan na it's slow battle, gradual battle, or we call it the eroding battle. Gumuguho, mga kapatid. In silent battle, you're not collapsing, mga kapatid, but you are getting tired. You're still praying, pero ang panalangin mo, it becomes shorter. You're still worshiping God, pero ang worship mo, nagiging mahina at malambot ang iyong pagsamba. Hallelujah. Ikaw ay naniniwala, you're still believing God, pero ang iyong paniniwala ay humihina ng humihina. You are not under sudden attack, but you are under slow erosion. Unti-unti kang pinaguguho ng sitwasyon na meron ka. Parang patak ng tubig, mga kapatid. Imaginein mo, may isang malaking bato. Matibay, matigas, parang hindi kayang basagin. Pero patakan mo ito ng tubig. Isang patak, walang nangyari. 2 patak, wala pa rin nangyari. 10, 100, wala pa rin visible na change, na nakikita mo, o visible change na makikita mo doon sa bato. Pero hayaan mong tumulo ang tubig. Araw-araw, walang tigil sa parehong spot. Pagkatapos ng ilang buwan, pagkatapos ng ilang taon, magkakaroon ng uka ang bato. Hindi dahil malakas ang patak ng tubig, kundi dahil paulit-ulit ang pagpatak nito. Hindi dahil sumasabog ang tubig, kundi dahil consistent ang tubig. Ganon din po ang quiet war. Gayon din po, mga kapatid, ang nararanasan ng marami. Hindi isang malaking kasalanan ang kanyang nagawa, kundi maliliit na kompromiso, araw-araw. Hindi isang malaking pagtalikod o pag-backslide, mga kapatid, kundi unti-unting paglayo, unti-unting drifting ng kanyang spirituality. Hindi ka nabagsak agad. Hindi ka natisod agad. Hindi ka umalis agad. Pero unti-unti kang inuubos ng tubig na ito. Hindi ka naman nag-collapse. Pero napagod ka. Then you can still pray. Pero ang panalangin mo maigsi na. You can still worship. You can still go to church. Pero mas tahimik na ang worship mo. You can still believe in God, pero mas mahina na ang pananampalataya mo. Naubos ka ng maliliit na patak. Nawasak ka ng maliliit na patak. Hebrews chapter 2 verse 1 says, therefore, we must give the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. Sabi ng sumulat ng Hebrews, mga kapatid, mag-ingat daw tayo sapagkat baka mamaya tayo daw ay mapawariwara. Unti-unti. Pag hindi daw tayo nag-ingat, unti-unti tayo madidrift away. Maliligaw ng landas. Lalayo sa Diyos. Kaya sinabi dyan, drift, mga kapatid, hindi ibig sabihin bigla kang lumayo.
tumalon ng napakalayo, palayo sa Panginoon. Hindi ka umalis ng biglaan, hindi ka nag-walk out sa church, hindi ka nag-backslide sa church, kundi dahan-dahan kang lumalayo sa Panginoon. Tahimik ang iyong paglayo, gradual ang iyong paglayo, walang nakakapansin, maging ikaw, hindi mo napapansin, unti-unti kang lumalayo sa Panginoon. Hindi mo ito namamalayan, malayo ka na pala. And that is what we called spiritual attrition. The spiritual attrition, walang pagsabog, walang announcement, walang dramatic downfall ng isang tao, just a slow erosion. And this is spiritual attrition. At ang kaaway natin, mga kapatid, he fights us with attrition. Ano ba yung attrition, Pastor? It is winning by wearing you down. Mananalo siya, hindi dahil malakas siya, kundi mananalo siya dahil pagod ka na. May mga Kristiyano, mga kapatid, na nakakaramdam na ng pagod. Nakakaramdam na ng pananawa. Nakakaramdam na parang okay lang yan, routine lang naman yan. Mga kapatid, pag hindi tayo nag-ingat, matatalo ka ng kaaway hindi dahil mahina ka, kundi dahil, mga kapatid, napagod ka na sa ginagawa mong paglilingkod sa Diyos. Hindi ka niya papatayin kaagad. Ang war of attrition, ang spiritual attrition, hindi ka niya papatayin agad, instantly. But it will drain you gradually. Dahan-dahan kanyang pahihinain. Katulad ng mga araw-araw na discouragement. Kaya lumalabas sa bibig minsan ng tao, mga kapatid, ano ba itong buhay na to? Puro na lang problema. Palagi na lang ganito. Hindi mo namamalayan, hallelujah, ikaw ay tinitisod ng kaaway paunti-unti. Dinidiscourage ka paunti-unti. Araw-araw kang binabalikan ng tukso. Hanggang isang araw, ikaw ay magpatukso. Dahan-dahan kanyang pinaguguho. Maging yung conviction mo sa iyong sarili. Yung paniniwala mo, yung matindi mong paniniwala, unti-unti niyang paguguhuin nang hindi mo napapansin. Then you are emotionally exhausted. Pagod ka na emotionally. Hanggang isang araw sasabihin mo, ayaw ko na. Ayaw ko na. Pagod na ako. Ayaw ko na. Alam ng kaaway, mga kapatid, na kapag hindi ka niya natalo sa iyong pananampalataya, sa isang blow ng kaaway, sa isang pagsubok, sa isang pag-atake, alam niyang hindi ka niya matatalo dahil matibay ang pananampalataya mo. Pero ang gagawin niya, unti-unti kanyang pahihinain. Pahihinain ng pahihinain. Konting delay, hindi sumagot ang Diyos sa iyong prayer, maaari. Mayroon kang inaasahan, hindi nangyari, maaari. May mga konting tisod-tisod, may mga konting offense ka sa iyong kapatid, konting offense sa leader, konting offense sa pastor, konting disappointment, konting discouragement sa buhay, konting mga bagay na parang hindi nangyayari yung mga pinagpipray mo. Hanggang isang araw, yung conviction mo, unti-unti nang gumuguho. Dati ka namang matapat. Dati ka namang mainit. Dati ka namang matibay. Pero bakit unti-unti namamalayan mo? Parang may gumuguho na hindi mo maintindihan. Yung passion mo nawawala, lumalamig, mga kapatid. Hanggang isang araw, mga kapatid, sinasabi, normal lang ito. Normal lang naman na makaramdam ng ganito. Ginagawa nating normal, ninonormalize natin, mga kapatid, yung ginagawa ng kaaway. Kaya hindi mo alam, mga kapatid, yung pala ay taktika niya para ikaw ay paguhuin. Ginagawa din naman to ng iba eh. Hindi nga nagsisimba yung iba eh. Hindi nga nagbibigay yung iba eh. Ninonormalize mo, kapatid. Hindi nga nakataas yung kamay ng iba eh, pa nagpupuri.
Hindi nga umati ng mga conferences eh. Hindi nga nananalangin, hindi nga nagpa-fasting eh. Ninonormalize natin. Hindi natin namamalayan. Ito pala ay paraan ng kaaway. Dahan-dahan tayong paniwalain na ang nangyayari ay normal. Everybody say amen. Hanggang isang araw, yung paniniwala mo na normal na lang yun, ay malakas na ang iyong paniniwalang ganon. Pero ang totoo nun, pagod ka na. Pagod ka nang sumunod doon sa kung ano yung tama. Pagod ka nang sumunod kung ano yung tinuturo. At doon makakita ka ng iba na gumagawa ng mali, sinundan mo. At ginawa ang pinaniwala mong isipan mo na yun ang tama. Kaya hindi mo namamalayan, ikaw ay malayo na, lumalayo na. At hindi mo namamalayan, wala nang kapangyarihan ang iyong kaluluwa. Parang isang taong may anemia. Sino dito ang anemic? Parang isang tao na may anemia, mga kapatid. Imagine mo yung isang tao na may mayroong anemia, mga kapatid. Hindi siya biglang bumagsak. Nakaupo pa nga dyan eh, baka katabi mo. Baka anemic yan. Hindi siya inatake ng isang malaking sakit. Hindi siya na ICU. Alam niyo ba yung paano ang anemia ay nangyayari sa katawan ng tao? Imagine niyo mga kapatid na ang lungs natin, ito ay, ito yung nagpa-pump ito, di ba mga kapatid? At ito namang, di ba yung oxygen, di ba? Pinapump niya. Imagine niyo yung red blood cells natin, imagine niyo na para siyang delivery truck. At yung hemoglobin, nakasakay doon sa delivery truck. Hemoglobin, nandoon sa loob ng red blood cells. Ipapump ngayon ng lungs, yung delivery truck, yung dugo, yung red blood cells. Tatakbo ngayon yon yung delivery truck. Ang laman nun, hemoglobin. Dadalhin niya ngayon sa mga parte ng ating katawan, sa mga cells natin, mga kapatid, dadalhin niya. Kulang mga kapatid. Marami kang dugo, may ganyang pagkakataon, marami kang red blood cells, kulang naman yung hemoglobin mo. So, ibig sabihin, yung dinideliver ng truck, kulang. Minsan, walang laman yung delivery truck. So, anong gagawin ngayon ni lungs o ni heart? Ipapump niya ng ipapump para makapag-deliver na mag-deliver. Kulang sa dugo. Kulang sa delivery truck. Pupwersahin ngayon ang puso. Bilisan nyo! Marami nangangailangan ng delivery natin. Bibilis ang pintig ng puso. Hinihingal-hingal ka na ngayon. Yan na. Mahina na ngayon. Maraming kasukasuan ngayon. Madali kang mapagod. Palaging malakas ang kabog ng dibdib mo. Manalalamig ang mga kamay mo, ang paa mo. Masakit na ang ulo mo. Bakit? Kasi maraming nangangailangan ng oxygen. Pero ang ginagawa, mga kapatid ng puso, sige, deliver, pinipressure, mga kapatid. Pag ang puso mo ay napagod, sabihin mo sa katabi mo, pag ang puso mo ay napagod, dedo ka na. So isipin niyo, mga kapatid, may isang tao na may anemia. Hindi siya biglang bumagsak. Hindi rin siya biglang inatake ng malaking sakit. Hindi rin po napunta doon sa ICU. Pero unti-unti, nawawalan po ng dugo. Nawawalan ng lakas. At nawawalan ng kulay. Tingnan niyo katabi niyo kung may kulay pa. Pag may kulay pa yan, mayroon pa yan. Sakto pa yung delivery. Pero medyo mabutla na yan, ako, kulang sa delivery yan. Kapain mo dibdib niya, malakas ang kabog ng dibdib niyan. Pag namumutla, tingnan nyo kagad yung pulso. But he can still walk. Nakakalakad pa rin siya. Nakikita nyo pa rin, nakangiti pa rin siya. Nagpo-function pa rin siya, mga kapatid. Nagtatrabaho pa rin yan, nag-aaral pa rin, nagdinegosyo pa rin yan. Gumagala pa nga eh. Pero madaling mapagod. Madaling hingalin.
unti-unting nauubos. Hindi siya patay. Mahina lang siya. Ganun po ang attrition. Hindi ka binagsak ng isang malaking kasalanan. Hindi ka winasak ng isang dramatic failure ng buhay mo. Inuubos ka. Paunti-unti. Pinapatay ka. Paunti-unti. Kaya yung mga daily discouragement natin kung wala tayo sa Panginoon, nagbibigay ng spiritual anemia yan. Unti-unti kang pahihinain. Araw-araw. Anong ginagawa natin, mga kapatid, pag sobrang gipit na, sabi ni Sister Franz kanina, sa patalim kumakapit. Subukan yung sa patalim kumapit. Di ba masakit din? Bakit kasi kung kakapit ka na sa patalim pa? Pwede naman sa malambot-lambot na medyo safe naman nakakapitan. Pero sa patalim kumakapit. Sa masama kumakapit. Ikaw din masasaktan. Kinapitan mo masama eh. Ba't hindi mo kapitan si Kristo, mga kapatid? Walang masama sa Kanya, walang masakit sa Kanya, mga kapatid. At may kapangyarihan pa siya. Paunti-unti, araw-araw na mga discouragement, paulit-ulit kumakatok sa pintuan mo, mga temptations. Dahan-dahan kang ginuguho sa iyong conviction. Dati-rati, grabe ang paniniwala mo pagdating sa kabanalan, nagsishare ka pa. Pero unti-unti, dahil na-expose ka sa mga kaibigan mo na hindi nabubuhay o namumuhay ng may kabanalan, nagagaya mo na. Unti-unti, may spiritual anemia ka. Hindi mo alam yan. Malakas ka. Lumalakad ka. Nasa church ka. Nakikihalubilo ka. Pero unti-unting winawasak ang conviction mo. Unti-unti ka nagkakaroon ng emotional exhaustion. Napapagod ka na emotionally. Napapagod ka na, umiyak ng umiyak. Ayoko na. Paulit-ulit ito. Ang tagal ko ng problema ito, pastor. Problema ko tong asawa ko. Noon pa mula kami nagsama hanggang ngayon, ganito pa rin ang problema. Kasalanan mo yan, nag-asawa ka ng problema eh. Kaya bago ka mag-asawa, tingnan mo muna kung anong dulot niyang problema sa buhay mo. Anong sabi ni Andrew E? Humangat ka ng pangit. Kaso pangit na nga, problema pa rin. Kaya yung iba talaga hindi na nag-aasawa, mga kapatid eh. So yung mga asawa natin, mga magbait lang sa umpisa eh. Parega-regalo, tsokolate, bulaklak, di ba? Gala dito, gala doon. Pag mag-asawa na, pambira, hindi maibili. No, kayo mga kapatid. Amen naman itong isa. Para naman may asawa na. Nagagayas. Oh, oy. Mahiya ka naman sa ate mo. Magbigyan ng allowance to. Pero hindi ka bumibigay bigla. Hindi ka bumibigay agad, mga kapatid. Pero pagod ka na. Pagod ka na. Hindi na natapos yung mga pagsubok. Hindi na natapos yung mga paghihirap. Hindi na matapos yung problema mo sa anak mo, sa asawa mo, sa negosyo mo, sa pag-aaral mo. Araw-araw, tinutokso ka ng kaaway na maging masama. Araw-araw, dinidiscourage ka. Napapagod ka na. Sabi ng Proverbs chapter 24, verse 10, na kapag tayo ay nang lupaypay, if you faint in the day of adversity, there is a day of adversity. May araw ng pagsubok. May araw ng pagsusulit. May araw ng challenges. May araw ng trials. If you faint in the day of adversity, your strength is small. Kaya malalaman mo kapag dumating sa pagsubok ang isang tao at yan ay natisod, natumba, alam kagad, maliit ang pananampalataya niya.
if you faint. Hindi sinabing if you die. Pag ikaw namatay sa gitna lang yung pagsubok, hindi sinabing gano'n, di ba? Ang tindi ng pagsubok yun, nakakamatay. Pero sabi lang, if you faint, hindi sinabing if you collapse. Ang sabi, if you faint, kapag ikaw, ano bang sinabi ng faint? Pag ikaw ay hinimatay, nanghina. Kapag ikaw ay nanghina, kapag dumating ka sa araw ng iyong pagsubok, meaning to say, if you faint, that is attrition in language. Ibig sabihin, pag ang tao po ay nanghina na, bagamat siya'y malakas dati, at nakita mong siya'y mahina na, anong ibig sabihin nun? Merong war of attrition spiritually na nangyayari sa kanya. May araw-araw na gumugulo sa kanya. At hindi niya na maintindihan ng sarili niya hanggang sa dating malakas, unti-unti na siyang humihina. Dating prayerful, ngayon di na nga umaatin ng prayer meeting. Dating biblical palagi, ngayon di na nagbabasa ng Bible. Unti-unti, hindi niya namamalayan. That is the war of attrition, spiritually speaking. You exist, nandiyan ka pa rin, buhay ka pa rin, pero wala ka ng lakas. Kaya may mga tao, mga kapatid, when you suffer persecution, when you suffer challenges, mga kapatid, nakapanghihina naman talaga eh. Pero hindi tayo ginusto ng Diyos, mga kapatid, na tayo manatili sa ating panghihina. Lalo yung mga problema sa buhay, mga kapatid. Di ba yung parable of the sower and the seed sa Luke chapter 8, verse 14? Now the ones that fell among thorns are those who, when they have heard, go out and are choked with cares, riches, and pleasures of life, and bring no fruit to maturity. Sinakal. Pag sinakal ka ba, patay ka kaagad? Lalabas mo na dila, di ba? Dahan-dahan. Dahan-dahan. Hindi ka makahinga. Hindi sinabi dyan, mga kapatid, na sinaksak. Sabi, sinakal. Nakakasakal yung mga cares, mga riches and pleasures ng buhay. Tingnan mo, masyado kang pressured. Yung iba mong classmate, ang gaganda na ng mga trabaho. Nape-pressure ka. Yung iba mo mga kaklase, mga kabatch mo, may asawa na. Ikaw, pressure na pressure. Kaya kung sino-sino na lang, sige, manligaw kayo. Sige, manligaw kayo. Nape-pressure ka. Bargain. Ginawa do bargain. Sarili. Hoy mga kapatid, huwag niyong i-bargain ang sarili niyo, kapatid. Napakahalaga niyo sa Diyos. Kaya nakakasakal po yan. Hindi sinaksak, hindi binaril, kundi nakakasakal, mga kapatid, ang mga yaman, mga cares ng mundo, mga riches and pleasures ng buhay. Nakakasakal yan. Hindi ka niyan papatayin ng bigla. Unti-unti ka niyang dadayain. Kaya hindi na makapagsimba. Kasi nasakal na ng yaman. Ano doon? Overtime. Kung ano-ano na lang binibenta. Kahit masama at kahit labag sa kanyang paniniwala, nagbibenta. Hanggang sa hindi tayo kumakain ng dugo, nagtitinda ng dugo. Malakas daw kasing kitaan. Kahit labag sa kanyang paniniwala, alam niyang mali, mga kapatid. Pero sumusunod sa doon. Bakit? Sakal siya ng mundo. Ganyan po ang mga nangyayari sa atin, mga kapatid. Dahan-dahan tayong sinasakal ng pressure, ng mga cares at distractions ng mundo. Hanggang isang araw, yung mga bunga ng Espiritu sa atin, hindi na lumaki. Nakakita kayo ng bansot na bunga? Yung bubot.
Di ba ang bubot mapakla? Sa amin mga kapatid noon, sa Mindanao, sa tinitirahan namin, meron kaming puno ng bayabas. Hindi ako makapaghintay sa tapat ng bahay namin, meron kaming puno ng bayabas. Sa Cotabato, naalala mo yun, ma? Meron tayo doon, puno ng bayabas. Inaakyat ko yun, ang inaakyat. Yung mga corona pa lang, yung, alam mo yung gajolen pa lang, tapos may corona, kinukuha ko yun. Pakla naman. Hindi na tumubo ng tumubo yun. Bakit kinukuha? Hindi nga maniba eh. Talagang silaw talaga. Asa hindi lang bubot, kundi kabubulaklak pa lang eh. Maliit pa eh. Ganyan ang tao, mga kapatid. Meron tayong bunga ng Espiritu Santo. Pero dahil sa mga cares of this world, the riches of and pleasures of this life, ano ginagawa ng mga bunga ng Espiritu na nasa atin? Hindi na lumaki. Tinuruan kang umibig, pero iniibig mo, yung best friend mo lang. Yung katabi mo lang sa upuan. Yung sa kaliwa, hindi mo mahal. Yung sa kanan, sa likod, hindi. Galit ka. Kinakausap mo, kapwa mo lang Bisaya. Hindi mo kinakausap yung mga Ilocano. Mga Ilocano naman, nayayabangan sa mga Bisaya. Mga Bisaya naman, nakukuriputan sa mga Ilocano. Ayaw mo ko sa inyo. Kaya alam niyo mga kapatid, alam ng kaawayan, na kung hindi kanya kayang wasakin sa iyong pananampalataya, pahihinain kanya ng dahan-dahan. Pahihinain kanya ng dahan-dahan. Pero alam niyo mga kapatid, mayroong delikadong bagay dyan. Dahil kapag ikaw ay nabuhay o namuhay ng tuloy-tuloy dyan sa attrition mode na yan, you will start thinking that this weakness is just but normal. Okay lang. Kaya may mga tao, mga kapatid, hindi sila troubled kapag hindi sila nakakapag-church. Sorry, I don't mean anything. I am a pastor. I need to tell you this. Pumuputok na doon nagpuputukan na sila doon mga kapatid sa Middle East. Ang sabi ko kayo ng umaga, you know what's in the page? Basahin niyo yung history, basahin niyo yung Revelation mga kapatid. Alam niyo yung page na yon, nakalagay yun sa Biblia. There are rumors of war. There are wars actually. Anong susunod na pahina nun? Paghihirap na. And we are praying that before that happens, God will come. Nakalagay din doon yun, mga kapatid, sa pahina na yun. So, pag turn ng Panginoon ng next page, nandun na yun, yung pagbabalik ng Panginoon. Ano hinihintay mo? Nasa pahina na tayo na kung saan ang mga signs ay nandyan na, telling us that He will come very soon. Anong gagawin mo? You will wait? Ay, totoo pala yung sinabi ni Pastor. Tsaka na, pag nag-rapture na, tsaka na ako tatawag, Lord, huwag mo akong kalimutan. Sabi ng Panginoon sa'yo, wag na. Walang bantay sa tindahan mo. Wag na. Tagapagmana ka ng kumpanya mo, di ba? Ayaw nating mangyari yun, mga kapatid. But there is a danger. Kapag hindi natin iniwasan yan, mga kapatid, hindi natin namalayan na tayo pala ay nasa attrition mode ng kaaway. Unti-unti tayong pinahihina at pinaniniwala ka na ang panghihina ay normal. Mga kapatid, hindi po normal ang panghihina. Tingnan niyo yung mga anak niyo, mga kapatid. Kahit gaano kalikot yan. Yan, anak mo, anak ni Brother Jerome, si Lucky. Pag yan tumahimik, at umupo lang sa isang upuan, at walang kibo, may sakit yan. Tama ba? Kasi hindi talaga tayo nilikha ng Diyos na mahina. Kaya pag may isang Kristiyano, mga kapatid, at ang paniniwala niya, okay lang akong mahina. Hindi yan normal. Sabihin mo sa katabi mo, hindi yan normal. Hindi ka normal, hindi yan normal. Baka magalit sa'yo yan. Hindi kalooban ng Diyos yan. Amen.
Ganyan makipag-away ang demonyo. They will try to wear you down. Papagurin ka niya. Pahihinain ka niya. Hanggang sumuko ka na. Hanggang ayaw mo na yung sa sandata, sa sword of the Spirit, bibitawan mo na. And you will believe na hindi mo kayang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na pinahintulutan ng Diyos sa iyo. Ganyan, makipag-away ang kaaway sa atin. Pero you know what? The way God fights is by maneuver. Kabaliktaran ng Diyos, mga kapatid. The war of maneuver. Ano ba ang maneuver, kapatid? Maneuver means hindi ka lalaban ng diretso. Hindi mo babanggain ang kaaway mo head-on. Harap-harapan. Hindi mo uubusin ang sarili mo sa tagal ng pakikipag-away. Alam niyo naman ibig sabihin ng ambush, di ba? Ang Panginoon, mga kapatid, when He fights for us, hindi dahan-dahan ang gagawin niya. Aambusin niya ang kaaway. Walang awa ang Diyos sa kaaway. Kasi alam ng kaaway, hindi kanya kayang talunin eh. Pahihinain kanya. Pero kabaligtaran ng Diyos. Ang gagawin ng Diyos, pag siya naman, direkta siya, precise ang Diyos. May reposition. Tinatarget mo yung weak point ng kaaway. That is maneuver. Diba yung yung Art of War, kung meron kayong libro, basahin nyo yun. Nandun yan. Binabasa ko siya kahapon, mga kapatid. Nandun yan eh. The war of maneuver, mga kapatid. Most Asians, yan ang taktika, strategy. Most Western, mga kapatid, is yung attrition. Talagang, sige, magdamagan tayong barilan. Attrition yun. Mapagod, talo. Ganun yun eh. Eh kung ang bansa mo ay mahirap, paano ka bibili ng bala? Kung ubusan ng bala, wala ka nang bala, di talo ka. War of attrition. Kaya dito sa Asia, sa Asian, mga Asian, hindi attrition ang kanilang strategy. Maneuver. Aabangan kita. Hindi mo alam. Pagdaan mo, wawasakin kita. Yung weak point mo, yun ang tatargeting ko. Ganyan ang kaaway, ang Panginoon, mga kapatid. Hindi siya katulad ng kaaway na dadahan-dahan. No, ang Panginoon, pag kinalaban niya, pag siya ay nagbigay, mga kapatid, ng kanyang judgment, hindi dahan, diretso, mga kapatid. Everybody say amen. Kapag sinabing maneuver, hindi mo sisirain lahat. Kundi sisirain mo yung source. Sino bang general dito? Ayun, yun ang titirahin niya. Kung sino yung source. Kasi hindi niya kaya makipaglaban ng sabayan, mga kapatid. Hahanapin niya yung weak spot. Yung source, yun ang kanyang uunahin. Hindi ka makikipaglaban ng matagal, kundi makikipag-estratehiya ka. Talagang pagpaplanuhan mo. That is maneuver. The war of maneuver. Precision over pressure. Sa gitna na ikaw ay sinusubok, mga kapatid, sa gitna na ikaw ay pinipersecute, biglang dumarating yung tulong ng Panginoon. Boom! Napapahiya yung mga tao nagpe-persecute sa iyo. Boom! Patay yung mga tao nagpe-persecute sa iyo. Precise ang Diyos. Kaya mag-ingat kayo sa iyong panalangin, mga kapatid. Pagal mo naman, Lord, tirahin mo na! Ang bakal mo, Lord! Hindi ganoon si Lord, mga kapatid. Kasi pag ang Diyos tumira, inaasinta niya. Hindi katulad natin, wala kayong kwenta. Masinggan. Ganon ang tao. Pero si Lord hindi. Nako, yung katabi mong tutulog-tulog. Kaya huwag kayong tutulog-tulog. Talagang i-sniperin kayo ng Diyos. Precise ang Diyos.
Kaya pansinin mo, Lord, kapag ikaw nanalangin mga kapatid, Lord, baguhin mo ako, baguhin mo ako. Isa dinabi-dami ng dapat baguhin sa'yo. Bigyan mo naman ng priorities, Lord, kung ano yung unahin. Sa mga ugali mo, sa mga pamamaraan mo, sa mga pag-iisip mo, ang dami nun eh. Lord, isa-isa, Lord. Pag sinabi mong ganon, hindi naman matik, di ba? Santo ka kagad, Brad. Hindi naman, di ba? Ano kasi Kian? Naging santo kagad. Hindi ganon! Adik naging santo. Kung pwede lang, mga kapatid, magpapaka-addict na ako para maging santo ako, mga kapatid. Wala po akong ibig sabihin, pero yun yung pananaw kasi ng tao eh. Hindi po ganon. God loves the sinner, mga kapatid. Mahal tayo ng Diyos. Kaya kung babaguhin ka ng Panginoon, hindi isang iglap. Kinabukasan, bishop ka na. Obispo ka na. Hindi ganon. Dahan-dahan. Kasi iniisa-isa ng Diyos yan eh. Sinungaling ka? Boom! Yung kasinungalingan mo muna tatamaan niya. O ngayon, medyo nabawasan ng kasinungalingan mo, di ba? Dahan-dahan yun eh. Iniisa-isa ng Diyos yan. Hindi Diyos sa pasasabungin ka ng basuka sa mga ugali mo, ha? Dami mong kasalanan, ha? May basuka. Anong survival chance yung survival mo dun? Wala. Patay ka lahat. Patay ka kaluluwa mo, ilayo sa impyerno. Pero dahan-dahan ka, mga kapatid. Iniasinta ng Diyos, isa-isa yan eh. Masama bibig mo? Boom! Bibig mo na. Sabog ang bibig. Tinan mo yung mukha niya. Joke lang. Dahan-dahan. Precise over pressure. O precision over pressure. Strategy over stamina. Or breakthrough over burnout. Now, listen to this, brethren. The enemy fights with you with repetition. Ganyan ang kaaway, paulit-ulit. Kinatok ka niya kanina. Junel. Hindi sumagot. Sabi ni Dilima, wala. Joke. Erase. Ano ba yan? Junel. Hindi sumagot. Bukas babalik yun. Ganyan ang kaaway. Repetition yan. Ulit-ulit. Hanggat hindi ka na-discourage, uulit-ulitin ka niya. Hanggat hindi ka natitempt, paulit-ulit siyang babalik sa iyo. Hanggat di ka nape-pressure, paulit-ulit siyang babalik sa iyo. Bakit? Because he wants to wear you down. Gusto niya kasi pagurin ka. Kaya ano ba naman to? Araw-araw bumabalik tong Bombay na ito. Sige na nga, mangutang na nga ako. Araw-araw na ako susutukso nito. Sige nga, patulan ko na. Napagod kayo. Ang point niya is to wear you down. To exhaust you. But God does not respond to repetition with repetition. God responds with revelation. Napansinin mo, kapag kumakatok sa iyo ang kaaway, dahan-dahang taktika ng kaaway yan. Anong gagawin ng Diyos? Pag ikaw nakapakinig ng salita ng Diyos, biglang magliliwanag sa iyo, gawa to ng kaaway, kinakatok ako. Ang Diyos nagre-respond sa tao by means of revelation. That's why go to church. Listen to the sermon. Go to Bible study. Pray. Read your Bible. Because God will reveal. At yung revelation na binigay sa'yo ng Diyos, yun yung kapangyarihan mo para malabanan at malaman yung mga taktika ng kaaway. Everybody say amen. That's why in Matthew chapter 4 verse 4, tignan niyo mga kapatid yung istorya na kung si Jesus Christ ay tinukso. Ang sabi lang ng Panginoon, na sinabi sa kanya, sige nga, gawin mo ngang tinapay ang batong ito. Man, sabi niya, it is written, man shall not live by bread alone. It is written. Precise. Salita ng Diyos. Kaya ang pwede mong panlaban sa tukso, salita din ng Diyos. Wala nga lang salita ng Panginoon eh.
Kala mo, kaya ko yun, napag-aralan ko yan, pastor. At tagal na tinuturo ni pastor yan, alam ko yan. Pero wala ka nang simba-simba, wala nang Holy Spirit, wala nang banal na Spirit, hindi ka na napupuspos. Isang araw dumating ang panunukso. Ba't natukso ka? Alam niyo ibig sabihin? Man does not live by bread alone. Puro bread lang kasi kinakain mo eh. Wala lang yung salita ng Diyos. Nabusog ka na ng bread. Kaya nagka-diabetes ka. Sorry. Lahat na may diabetes. Praise the Lord. May isa pa. May isa. Meron pa isa dyan, nanahimik. Alam mga diabetic, antukin kami mga kapatid. Kaya huwag nyo kami pasandalin. Kaya diabetic, antukin po mga kapatid. Pero alam nyo, nung lumapit ang demonyo sa kanya sa verse number 3, sige nga sa verse number 3. Now, when the tempter came to him, he said, if you are the Son of God, command that these stones become bread. Hindi tumayo si Jesus sa sinabi niya, magdebate tayo. Ito, papaliwanag ko sa'yo. Hindi, sinabi lang ni Kristo, plainly, it is written. Hindi siya nakipag-argumento, hindi siya nakipag-debate, mga kapatid. He responded precisely. Maging si Pablo at si Silas, mga kapatid, nung sila'y nakulong, sa Acts chapter 16, verse 25, umawit lang sila. Nag-pray lang sila, tumawit lang sila. And suddenly, the prison shook. Umuga. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the prisoners were listening to them. Tignan nyo, yung mga preso, mga kakosa nila nakikinig ng mga inaawit nila. Verse number 26. Suddenly, there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken. And immediately, all the doors were opened, and everyone's chains were loosed. Kaya walang miragong mangyayari kung wala munang pagsamba. Kaya kanina, anong kinakanta dito kanina naman? Anything can happen when He enters in the room. Hello? Kaya ang ginawa nung dalawa, si Pablo at si Silas, umawit. Dumating yung presensya ng Diyos. Walang tanikala, walang kadena na pwedeng tumagal. Hallelujah, sa presensya ng Diyos. Lahat ay mawawasak ng presensya ng Diyos. Amen. Kaya ang Diyos ay precise. Kahit na nasa gitna ka ng pressure, mga kapatid, biruin mo, nasa gitna ng pressure yung dalawang yan. Umawit-awit lang sila. Ako'y kahit ikaw sintonado, magpupuri sa Panginoon. Kahit na pumipiyok-piyok pa yan. Walang pakialam ang Diyos, mga kapatid, kung pumiyok ka. Kapag ramdam mo, mga kapatid, na magpupuri ka, magpuri ka. Kaya pinagmamasdan ko kayo, mga kapatid, nandito yung presensya ng Panginoon. Kaya sabi ko kanina, bakit? Nakagapos ba yung paa mo? Nakagapos ba yung kamay mo? Nakagapos ba yung dila mo na hindi ka makasigaw, hindi ka makapalakpak, hindi ka makatalon, hindi makagalaw? Bakit? Sapagkat ang mga taong gapos, mga kapatid, ay hindi nakapagpupuri. Pinalaya tayo ng Diyos, pinagpala tayo ng Diyos, niligtas tayo ng Diyos. Kaya meron tayong kalakasan, malaya tayo. Don't go to church na parang dead church. Huwag ka pupunta sa simbahang patay. Amen. Ang pagpupuri parang upo tayo lang. Upo tayo, kurus. Labas. Inom. Lasing. Wild. Kulong. Yun ang ending. Kasi simba lang nun. Nakulong na. Grabe naman, Pastor. Yun lang nga kasi. Kasi walang buhay. Dapat ang pagsamba natin ay may buhay, mga kapatid. Everybody say amen. Amen. And this is the point that I want to make, mga kapatid. The third point. Calvary was not attrition. It was a decisive strike. Alam niyo yun? Si Kristo, akala ng demonyo, talo na si Kristo.
Hindi niya alam. Inaasinta pala ng Diyos kung ano talaga ang kailangan ng tao. Inalipin ng kaaway ang mundo. Inalipin ng demonyo ang tao. Sinadlak sa kasalanan. Kaya hindi makasunod ang tao, mga kapatid, sa Panginoon. Punong-puno ng kasalanan. Then the Bible says, for God so loved the world that He gave. He sent His Son. Yun yung bala. Inasinta ng Diyos. Ano yun? Kamatayan. Kasi kamatayan ang panakot ng kaaway eh. So anong ginawa ng Panginoon? Inasinta yung kamatayan. Tinira yung kamatayan. Kaya ngayon, ang may hawak na at nagdidesisyon na ang tao ay mamamatay, hindi ang kaaway, ang Panginoon. God overcame death. Napagtagumpayan ng Panginoon ang kamatayan. Yun din yung pinangako niya sa iyo at sa akin. Inasinta niya. Kaya tayo mga kapatid, hindi tayo magpapaalipin sa kaaway dahil wala naman siyang pinangako sa atin. Ang pangako ng kaaway sa atin, kamatayan doon sa impyerno lang. Pero pinangako ng Diyos sa atin, buhay na walang hanggan. Yun yung inasinta niya. Kaya pinadala niya, mga kapatid, ang kanyang sarili dito sa lupa. And when we believe Him, that's a decisive strike of God. Kaya wala, tinamin katabi niyang isa, mga kapatid, oy, lalahanin mo ko ha, pag nasa paradise ka na, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Instant. Decisive ang Lord. Precise ang Lord, mga kapatid. Talagang kung ano yung need mo, doon ka niya tutulungan. Everybody say amen. We just need to be exposed with God. Expose mo lang ang sarili mo. Imagine mo, mga kapatid, may isang building. Yan, ito building. Puno ng ilaw. May mga appliances, may mga equipments, may mga gamit. Kung gusto mo ng building ay parang medyo humina sa iyong paningin, well, pwede mong isa-isang patayin ng ilaw. Isa ngayon, hindi ka na namamalayan, di ba? Sunod, bukas naman, isa namang ilaw papatayin mo. Hanggang sa isang linggo, sunod-sunod. Ang tawag dyan, attrition. Dahan-dahan pinahihina. Hindi namamalayan. Uy, sarado na pala yan. O, di ba? Saka nakakita ng ganyang tindahan. Sa umpisa, di ba? Palakad-lakad ka sa SM. Nandun pa yung isang, ng isang tindahan. Bukas, nandun pa rin. Sumunod na linggo. Isang araw, pagbalik mo, ba't wala na? Ba't sarado na? Ba't iba na? Hindi mo namamalayan. Yung pala, isang buwan na mahigit ng desisyon yung management na isarado yun. Pero dahil may kontrata, tuloy pa rin ang bukas. Hindi biglang sarado. Dahan-dahan, nagpo-pull out ng stocks. Dahan-dahan, di ba? Hindi biglang sarado. Bankrupt na po kami. Hindi pa rin ganun, di ba? Dahan-dahan. Pag order mo, ay wala. O, balik ka na lang po, sir. Pero hindi sinasabing, huwag ka na kumain dito, magsasarado na kami. Hindi naman sinasabi yun, di ba? Wala lang muna, wala na po, out of stock na po, ay sold out na po. Pero totoo noon, wala na. Nagpo-pull out na ng mga stocks. Dahan-dahan, mga kapatid. Slow attrition. Pero kung alam mo, kung itong building, mga kapatid, dadahan-dahanin mo, hindi mo papansin ng marami na paalis ka na pala. Pero isang araw, alam mo yung source eh. Alam mo yung plug, yung switch, di ba? Imbis na patayin mo pa isa-isa yung ilaw, pumunta ka dun sa source, putulin mo yung source. No, sa baba. Galing sa Meralco. Hindi mo tayo mapuputulan, huwag kayo mag-alala mga kapatid, tayo mapuputulan. Dati na puputulan, binabalik na naman kasalanan. Hindi, joke lang. Si Brother Gander kasi binabaliktad niya yan. May kasalanan ka kay Lord. Marunong. Pero, may resibo naman na. Pag binaligtad, may resibo na. Oh. Pinutol, isang putulan lang, mga kapatid, patay lahat. Pinutol mo kasi yung source. That is a decisive strike. Ganyan ang Panginoon, mga kapatid. Ganun ang ginawa ni Jesus sa Kalbaryo, mga kapatid. Hindi niya inayos ang bawat kasalanan, isa-isa. Hindi niya kinansel, mga kapatid, isa-isa. Hindi niya dinil isa-isa ang bawat temptation. He cut the main line. Colossians chapter 2 verse 15.
having disarmed principalities and powers. Dinisarmahan niya ang lahat ng principalities at lahat ng kapangyarihan. Hindi niya ginawang dahan-dahan dumilim ang mga kaaway, kundi dinisarmahan niya, mga kapatid. Hindi niya binawasan ng kapangyarihan ng kamatayan. Tinanggal niya ang authority ng kamatayan, mga kapatid. Hebrews chapter 2 verse 14, that through death he might destroy him who had the power of death. Dinestroy. Hindi minanage ni Kristo, hindi pinahina ni Kristo, kundi winasak ni Kristo yung kamatayan. Power doon sa kamatayan. That's why Jesus said, it is finished. Hindi sinabing, ay, natapos din. Hindi gano'n si Kristo. Nung matay sa krus, ay, natapos din. Hindi po gano'n. Hindi po yun ang ibig sabihin ng it is finished ni Jesus Christ. Ibig sabihin, mga kapatid, it is a declaration. Putol na ang source ng kaaway. Putol na ang kapangyarihan ng kaaway. Mission accomplished. Binayaran na ang utang ng sangkatauhan. Hallelujah. Winasak na ang otoridad. Hallelujah. Ng kamatayan. Winasak na ang otoridad. Hallelujah. Ng demonyo, mga kapatid. That was a precise, decisive strike of God. Now, bago ko magtapos, gusto kong iwan sa inyo ito. Pakinggan niyo ito, mga kapatid. Kung ang kaaway ay nagde-drain ng ating lakas, dahan-dahan, at kung ang Diyos ay nagkakaroon ng decisive strike, at kung si Jesus ay nag-disarm ng principalities doon sa Calvary, may tanong po ako sa inyo bago tayo umuwi ngayong araw na ito. Bakit may mga Kristiyano na parang palaging pagod? Bakit may mga Kristiyanong parang laging survival yung mode? Yung para bang pag tinanong mo ang buntong hininga, ay, eto, nagpapatuloy, kahit mahirap. Ito, survival. Bakit may mga ganyang Kristiyano? Alam niyo ba kung anong dahilan? Kasi minsan mali ang label natin sa nangyayari sa buhay natin. Gusto ko maging seryoso sa inyo. Minsan mali lang ang label natin sa mga nangyayari sa atin. May pagkakaiba po ang krus at ang kadena. Malaki pong pagkakaiba ng dalawang ito. Ang sabi ng Luke chapter 9 verse 23, pakinggan niyo po ako. Ang sabi ng Biblia, take up your cross. If anyone desires to come after me, Jesus said, let him deny himself and take up his cross daily. Utos ng Diyos yun. Kasi ang cross, ba't pinabubuhat sa atin ng Diyos? Di ba bigat niyan, pastor? Di ba nahirapan si Kristo niyan, pastor? Oo. Pero ba't may dahilan? Si Kristo mismo nagsabi, araw-araw mong buhatin ang iyong cross at sumunod ka sa Kanya. Bakit ganun, pastor? Malaki pong pagkakaiba ng kadena at ng krus. Mali lang ang label natin minsan. Ang hirap ng buhay, ito talaga siguro, pastor, ang krus ko sa buhay. Yung asawa ko, yung anak ko, krus ko sa buhay. Yung karamdaman ko, krus ko sa buhay. Mali ka ng label. Ang krus po ay nagfo-form. Kaya gusto ng Diyos pasanin natin araw-araw. Ang krus ay para sa formation. Ang krus ay humuhubog ng karakter natin. Ang krus ay nagtuturo ng surrender. Ang krus ay nagpapalapit sa atin kay Kristo. Yan ang trabaho ng krus. Kaya sabi niya, araw-araw mo gawin ito at sumunod ka sa akin. Mayroong ibig sabihin kung ba't pinabubuhat sa atin ng Diyos ang krus. Pero tingnan mo ito. Acts chapter 12 verse 7. Nung si Pedro ay nakakulong, gapos. Natutulog siya.
Verse 7 says, Now behold, an angel of the Lord stood by him. Tumayo sa gilid ni Pedro. And a light shone in the prison. And he struck Peter. Di ko alam paano yung in-struck yan. Kinalabit ba? Sinuntok ba yung gilid? Basta ginising. And raised, and struck Peter on side and raised him up saying, Bangon, bilis. Pinababangon niya si Pedro. At pagkatapos sabihin ng anghel yon, his chains fell off his hands. Ang kadena ay hindi para sa formation ng tao. Ang kadena ay para sa pagkakakulong. Ang kadena ay para sa pagkakabihag. Ang kadena ay sumisimbolo ng oppression. Ang kadena ay sumisimbolo ng pagkakabihag at paglilimita sa atin bilang mga Kristiyano. Makinig po kayo, church. Kung sinabi na ng Colossians chapter 2 verse 15 na dinisarmahan na ni Jesus ang principalities at ang powers, ibig sabihin, ang kadena ay hindi dapat maging permanente sa isang Kristiyano. Kung naniniwala ka kay Kristo at si Kristo nagdisarma ng principalities and powers ng kaaway, bakit hanggang ngayon niyayakap mo pa at binibitbit mo pa yung kadena mo? Hindi yan para sa iyo. Hindi yan ang calling mo. Hindi yan ang destiny mo. Hindi yan krus para pasanin mo araw-araw. Minsan, ang mga bagay na nagde-drain sa atin, hindi naman yung krus eh. Yung kadena. Yung kadena ang nagpapahirap. Hindi pabubuhat sa iyo ng Diyos yung krus para pagurin ka. Hindi pabubuhat ng Diyos sa iyo yung krus nang walang kapalit na kapangyarihan, kapalit na kapahingahan. Hindi. Hindi ganoon ng Diyos. Alam niyo, nagpapadrain sa atin, na nagpapahirap sa atin. Hindi yung krus. Kadena. Kadena, mga kapatid. Pagkakabihag. Minsan tinotolerate pa natin, mga kapatid, yung kadena. Hindi po yan shaping power ng Diyos. Ang kadena ay hindi shaping power ng Diyos. Ang krus ang shaping power of God. Alam niyo kung ang ginagawa natin, mga kapatid, ay katulad ng kahalintulad ng kay Kristo, sige, krus yan, pasanin mo yan. Pero kung ikaw ay, yung ginagawa mo ay nagnanakaw ng authority binigay sa'yo ng Diyos, ay kadena yan, bitawan mo yan. Habang pasan mo yan, nawawalan ka tuloy ng kapangyarihan. Yung kadenang yan. Kung lalo kang nagiging banal sa ginagawa mo, ay krus po yan. Pasanin mo yan. Maganda po yan. Pero kung lalo kang nabibihag sa ginagawa mo, putulin mo yan. Kadena yan. Because the cross is meant to shape you, but the chains were meant to fall you off. Hindi ka tinawag para buhatin ang kadena. Tinawag ka para wasakin ito. Nilikha ka ng Diyos. Niligtas ka ng Diyos mula sa kadenang yan. Tinawag ka para wasakin ang kadenang yan. Hindi ka tinawag para buhatin, bitbitin, at mahirapan. Yung kadena ng bitterness, tagal-tagal na yan, pasan-pasan mo pa. Yung kadena ng mga sikretong mga kompromiso mo sa Diyos, ikaw lang naman ang nakakaalam yan eh. Di nga alam ng iba yan eh. Pinakasagradong sekreto mo yan eh. Pag hindi mo binitawan yan, mga kapatid, pag hindi mo pinutol yung kadenang yan, aalipinin ka yan. Kadena ng takot. Kadena ng mga tahimik na discouragement. Mga mahihinat, maliliin at discouragement. Kadena ng paulit-ulit na tukso sa buhay. Kadena ng spiritual fatigue. Napapagod ka na. May nasasabi ka na sa Bible study, may nasasabi ka na sa sermon, may nasasabi ka na sa schedule ng church, may nasasabi ka na sa ministry mo, may nasasabi ka na sa ibang tao. You are emotionally and spiritually fatigued.
Alam niyo ba kapatid, ang kadena kaya niya mabuhay sa tahimik. Hindi po yan nakikita ng iba. Yung kadenang yan, kapatid, hindi namamalayan niya ng iba. Yan ang iyong war of attrition. Pero alam niyo, ang kadena ay hindi kayang mag-survive kapag may revelation ng Panginoon. Kaya nang dumating ang anghel kay Pedro, ang sabi ng Biblia, lumiwanag ang kulungan na yon, and his chains fell off his hands. Hindi hinila ni Pedro gamit ang kanyang lakas para siya ay makawala doon sa kadena. Hindi niya pinutol ito gamit ang kanyang sariling lakas. Hindi niya ito hinila. Wala siyang effort. It just fell off to the ground. Kapag ang liwanag ng Diyos ay dumating sa atin. Kapatid, gusto kong saluhin mo ngayong araw na ito. Kapag dumating sa iyo ang liwanag ng salita ng Diyos, lahat ng uri ng kadena na nakagapos sa iyo ay kaya niyang wasakin. So ngayong araw na ito, this is not about to survive the pressure. This is the moment wherein we can break the chains. This is the moment that we can break the chains. If your authority is slowly draining, if you are slowly choked by the cares and riches and pleasures of this life, you need to deal with it. You need to cut the chain, break the chain. And the chains were not given for us to be carried. Binigay sa atin ng Panginoon ng krus. Hindi po ang kadena. Kung mananalangin ka ngayong araw na ito, huwag kang manalangin na para bang pagod ka na. Huwag kang manalangin na para bang, Lord, nahihirapan na ako. No! Kapag nanalangin ka ngayong araw na ito at pag tinaas mo ang iyong kamay, sabihin mo, Panginoon, nais kong mawasak ang anumang uri ng kadena, Panginoon, na nakagapos sa aking kaluluwa. Panginoon, I want the strongholds to be pulled down, oh God. Nais kong wasakin mo, Panginoon. Nais kong pigilan mo ang unti-unti kong pagguho, Panginoon. Nais kong pigilan mo, Panginoon, ang kawalan ko at unti-unti panlalamig ng aking passion, Panginoon. Lord, I want freedom. I don't want this chains, oh Lord. Kapag nanalangin ka, I want you to pray. Hallelujah. Huwag mong dramahan ng Diyos. Lord, pagod na ako. Lord, pagod na ako. Lord, nakakapagod na. Huwag mong dramahan ng Diyos. I want you to pray today, Lord, wasakin mo ang mga kadenang ito sa buhay ko, Panginoon. Lord, I want these chains to be fell off, Lord. Wasakin mo ito, Panginoon. Wasakin mo ito, Panginoon. Come on, sige, let's all stand. Come on, taas mo yung kamay. And I want you to pray to the Lord Jesus today with all your heart, with all your soul, and with all your might. Buksan mo yung labi. Sige, ipawasak mo sa Diyos. Ipawasak mo sa Diyos ang anumang uri ng kadena na gumagapos at nagpapahirap sa iyo. Sige, in the name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! God did not intend you to carry your chains. Ayaw ng Diyos, bit-bit mo yung kadenang yan na nagpapahirap sa iyo. But God
intentionally commanded us to carry our cross. Not the chains, but the cross. Because the more you carry your cross, the more you are being shaped by God. But while you are carrying your chains, you are making yourself deprived of God's liberty. Binayaran na ng Diyos sa krus. Hallelujah. Winasak na ng Diyos sa krus ang kadenang yan. That we should walk according to His will. Chains are not the will of God. So kung meron kang bit-bit na kadena ngayong araw na ito, na hindi mo isinusuko sa Diyos, yung dahilan kung bakit ikaw ay nahihirapan. But I want you to surrender that to the Lord and let His power to break that chain. There is power in the name of Jesus. The more you believe Him, the more He removes the chains. Hallelujah. And one day you will be set free. Hallelujah. God sets you free. Pinalaya ka na ng Diyos. Pinalaya ka na ng Panginoon. Come on. Pinalaya ka na ng Diyos. Ano man ang iyong tanikala, ano man ang pagkakagapo sa iyo ng kaaway, pinalaya ka na ng Diyos. Pinalaya ka na ng Diyos. Pinalaya ka na ng Diyos.